Nahayag na ang 8 pelikulang kalahok sa Metro Manila Film Festival, pero hindi pa rin ito tinatantanan ng mga issue at kontrobersya. Ang mga pelikulang napasama at ang mga pelikulang na etsepwera. Yan ang ating tututukan sa Punto por Punto. Controversial Showbiz Hit List, the Metro Manila Film Festival 2013. Ang mga bagong issue at kontrobersiya, ang latest Punto por Punto. Hindi pa man nag-uumpisa. Sunod-sunod na ang birada at kontraberada ng issue sa nalalapit ng Metro Manila Film Festival 2013. At sentro ngayon ng intriga, ang mga pelikulang hindi pinalad na makasali sa official list of entries. Nangunguna rito ang pagkabigong makapasok ng isa sa mga aktibong artista at producers sa MMFF na si Governor E.R. Ejercito. Laglag ang pelikulang Boy Golden, kung saan makakasama sana ng gobernador ang aktres na si Casey Concepcion. Hindi rin pinalad na makasama sa Big 8 ng Film Festival ang mga pelikulang Kaleidoscope World, Ibong Adarna, Hope in a Battle, Everybody Loves, Sa Ngalan ng Ina, Ama at Anak, Kuratong Baleleng at Kulay Abo ang Langit. Ayon kay Francis Tolentino, chairman ng Metropolitan Manila Development Authority, ang organizer ng MMFF, 15 entries ang kanilang tinanggap para sa mainstream category. Pero base sa selection committee, 8 pelikula lamang ang kinakailangang makapasok sa official list na ipalalabas sa mga sinehan simula sa Pasko. Sari-saring intriga at katanungan. Paano nga ba mareresolba ang paulit-ulit na mga isyong ito sa Metro Manila Film Festival? At base sa mga nakapasok na entries, may pinagkaiba nga ba ang MMFF ngayon kumpara sa mga nakalipas na mga taon? Ang latest Punto por Punto. Kwentong pelikula, Direct Joey, sa'yo ang floor. Well, gulat na gulat ang karamihan dahil almost every year ini-expect na nila ang certain actors at saka certain producers na makapasok. And true enough, dito sa darating na Metro Manila Film Fest, nandoon na naman yung mga familiar names. Totoo, walang Enteng movie. Totoo, walang Shake, Rattle, and Roll. Pero nandoon pa rin si Vic Soto. Wala rin Panday. Wala rin Panday. Nandun din pa rin si Vic Soto, nandun pa rin si Bong Revilla, nandun pa rin si Chris Aquino, nandun pa rin yung mga familiar names. So, panibagong kolyar lang ng aso ito. Exactly. Parang Pero ang mas nakakagulat, hindi nakapasok ng E.R. Ejercito. Ay, yung Boy Golden. gustong-gusto pa naman niya na mag-join sa mga ganitong kompetisyon. Pero alam mo na, sabi ni Governor E.R., parang it's his way of giving back. Kasi we were able to talk sa phone after elections, and then ang sabi niya is, sabi ko sa kanya na maganda yung feedback nga sa kanya ng mga artista because marunong siya mag-alaga ng artista. Totoo yan. Totoo yan. Hindi siya namimili, malaki o maliit. Tinatrato niya at na... busog. Oo, busog daw. Parang alagang-alaga sila. And then, Ganyan naman Ejercito. Oo. Tama. And then tinanong ko siya kung mahirap ba mag-produce ng pelikula. Ang sabi niya, sakit daw talaga sa ulo, but it's his way of giving back to the industry that has been so good to him now. Oo. So, yun nga. So, ang daming yung mga bulong-bulungan, ang daming mga intriga kung bakit yung iba hindi nakapasok. Pero kung tatanungin nyo sa akin, expected na yung karamihan sa nakapasok na makapasok. Ang kinagtataka ko yung kay JM, yung Pedro Calunsod. Ay, hindi nakapasok? Nakapasok. Nakapasok yun? Oo, yung Pedro Ano yung Calunsod. hindi nakapasok direct? Well, I know meron yung kay Attorney Georgie Alonso that stars Rufa Gutierrez, I believe, na hindi na yung Hope in a Battle, hindi nakapasok. May ilan pa na, yun ang pinaka-prominent. Ang matunog kasing pinag-uusapan, yung kay Bossing Vic Soto, kay Riza May, at saka yung kay Baby James, Oo, diba? Baby James. Yung movie nilang tatlo yun? Oo. Si Chris Aquino ata ay co-producer, Probably. So yun ang mainit na pinag-uusapan. Nagka-issue rin yun kasi ang kanilang director ay si Joyce Bernal. Pero nakapasok din yung isang pelikula ni Joyce Bernal, yung kay Robin Padilla, yung kay Ping Lacson, yung kwento ni Ping Lacson. Dalawa. And then hindi yun pwede direct, diba? No, so Joyce gave up yung kay Vic Soto dahil nagsushooting na siya nung kay Ping Lacson. Direct pa paano yung monopolyo ng mga produksyon? Meron na naman ba? Yung isang production ay 4, gano'n? Meron. Hindi nawawala talaga. Kung di man 4, may co-production, so sila pa rin yun. I was hoping naman na... Correct. I was hoping pa naman sana nagkukwentuhan tayo direct kanina, diba? Na sana na sa Film Fest, meron na isang great love story para naman yung mga
for the romantic people. Like Kasi karaniwan kong ang Pasko ay para sa mga bata. Yun na ang nga sinasabi. oo. Ewan lang kung yung kay JM na ginawa ay para sa mga bata ba yun? Ay, Santo? hindi tungkol sa santo yun. Yun na nga Oo. Tignan natin ang kalalabasan sa Disyembre, Oo, di ba? oo, Masang masaya ang Pasko. Dapat masaya ang Pasko. Yes. Okay. Okay, ngayon naman ang mga kwento ng buhay ni Joseph Bitangkol magpapatuloy sa ating intriga serye. Ang latest Intriga Serye. Sa pagpapatuloy ng kwento ni Joseph Bitangkol, silipin natin ang naging buhay ng binatang aktor at ang mga kontrobersyang kinaharap niya sa likod ng kamera. Matibay si Joseph. Oo. At an early age of Resilient. 7, isipin mo ganun kagad. Saka, Mami, ba't ganun po katindi mag-isip ang anak ninyo? Napaka-mature. Siguro yung pinagdaanan namin mga nakikita niya, siguro nagsisink in sa kanya. And then I believe naman na yun ang nakapagpatibay sa kanya. Di ba, Christine, alam mo kasi ang tao ang bilis-bilis maghusga. Ang mga tao ang bilis-bilis magparatang, lalo na sa mga tao nakikita nila sa telebisyon at sa pelikula. Hindi nila alam yung mga kwento ng mga tao Behind, na pinagdaanan ng isang, kasi bata ni Joseph, hindi ba? At saka ang sarap tanungin, Mami, yung kwento ng gay benefactor, linawin po natin ito dahil lumalabas na ba yun? si Joseph daw ayaw dumaan sa hagdan, gusto mag-elevator para mapadali ang mga biyaya. Gano'ng katotoo yun? Nako, kung hagdan lang ho stairway to heaven yung Dinaanan. Pero po ang masasabi ko lang ay wala pong ibang nakakakilala sa isang anak kundi ang nanay. Ako po ang nakakakilala at I assure you, nanay. Wala po. Di sana hindi na raw sila gumagapang. Di sana donyang-donya po ako ngayon. Di sana hindi na ako nag-iihaw. Di sana wala Okay kami lang sa ko, sarap daw ho ng barbecue eh. No. I'm curious, yung barbecue nila, recipe niyo yan, Mami? Yes po. At biglang nagbago syempre pa ang sitwasyon nung dumalang na ang mga offers kay Joseph sa telebisyon. Malaking bagay ang telebisyon, Oh, alam yes. niyan. Opo. Pwedeng ipangutang ika nga nila, di ba? Paano po yung pagbabago ng sitwasyon? Syempre po, iba yung may projects or sa TV, yung visible ka sa TV. Pero I believe, hindi pa naman talaga narating ni Joseph yung tuktok. In God's time, He will make all things beautiful for Joseph. Magkakaroon siya ng break kung nasa plano po ni Lord. Galing. At saka lang, How did he feel about this? Kasi alam mo, Christian, kilala ko yung batch na yun eh. Isa ako sa mga nag-train sa batch na yan noon eh. At nakita ko yung mga pinagdaanan nila. How did he feel about yung tinakbo ng kanyang karera kung ikaw kumpara doon sa mga ibang kabatch niya? Siguro po siya, hindi naman niya inano sa isip niya yung comparison. Lagi ko naman din kasi sinasabi sa kanya, hindi naman kayo pwedeng lahat kayo gaganon na sa... Sabay-sabay. Yes. Oo. Makikita mo, ito, panahon niya ngayon. Then someday this one. Siguro one day ikaw, sabi ko. ito yung batch na Neri Naig, di ba? Sina Joros. Joros, ito sina yun, Roxanne, sina Sandy. So, naging mahirap po yung pagyakap sa bagong sitwasyon, di ba? Pero nung kumikita-kita naman na si Joseph sa ibang paraan, I'm sure kinakalimutan ng anak niya yung sarili, puro kayo. Opo. Minsan nga, pag magte-text, ganyan. Yes po, mami. Pambiling sige gamot. Po, ganyan. Deposit po ako sa minsan, pag pupunta po ng Pampanga, may dalang groceries, and then lalo na yung mga gamot po namin ng daddy niya. Yun ang importante. Alam mo na, sa mga kwentong ganito, ang dami na nating naging guest na they were generous enough to share their stories with us. And masasabi mo talaga may Diyos na yun. Tama. Lalo na sa pinagdaanan nila. Sobra-sobra yon. Pero walang matibay na anak. Wala ring matibay na magulang. May mga panahon na iiyak ka na lang sa isang sulok para maglabas ng iyong mga sama ng loob, di ba? Bukas ang madamdaming pagtatapos ng kwento ni Joseph Bitangkol at ng kanyang pamilya. Ang hinagpis ng isang tunay na inang nagmamahal. Abangan! Ang mga matitinding pag-amin mula sa inyong mga paboritong artista maririnig na dito lang sa Ang Latest. Susunod, Direk Joyce Bernal, tinanggihan sina Chris Aquino at Vic Soto dahil kay Robin Padilla at prequel ng box office comedy movie na Kimidora. Ipinasa na rin daw sa iba ang Inside Report. Abangan! Young actress pinagpapahinga muna sa show dahil nag-iba ang kanyang itsura matapos magparitoke ng ilong.
Abangan ang clues mula sa walang kasing sayang si Shalala. Ito at ang iba pang mga umiinit na showbiz updates sa pagbabalik ng ang latest Top Late.